natin. Let's bow our head. Let's pray. Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Mahal namin ito. Itong aming bayang sinilangan at wala na kami ibang bansa at bayan na pagpipilian kundi ito. Lumalabas kami ng Pilipinas pero dito pa rin umuwi dahil mas masarap pa rin sa tahanan. Pero Lord, pag nagkakagulo sa tahanan, parang ang hirap. Kaya dalangin namin ang bansang Pilipinas mula sa namumuno sa taas hanggang pinakamababa. Mangialam ka. Mangyari ang katwiran mo, katotohanan mo at hustisya. Yun ang gobyerno mo na dapat makita sa bawat gobyerno dito sa lupa. Sa aming pag-aaralan, pagpalain mo kami, buksan mo ang puso at isip namin, huwag matigas ang ulo namin. Panginoon, hayaan mo Lord ang katotohanan, ang siyang tanggapin namin, hindi yung opinion ng sinumang politiko o tao na nasa paligid namin. Kagaya ng narinig namin kanina, hindi emosyon ang pinairal, utak, Panginoon. Dahil ang puso, walang isip. Walang utak yan. Kaya utak ang aming gamitin, hindi emosyon. Tanggalin mo yung pagiging emosyonal ng bawat isa. Mabuhay kami na logical. Thank you, Lord. Be with us. Let your spirit move in our midst. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you will know the truth, and the truth will set you free. But now you seek to kill me because I told you the truth, sabi ni Jesus. Dahil sinabi ko ang katotohanan, masakit ang katotohanan, pero aayos ka, ayaw mo umayos, ayaw mo tanggapin, so galit ka sa akin, sabi ni Jesus. At you want to kill me. So ito yung konteksto nun. So balikan natin yung pinag-aralan natin nung nakaraang weeks. Sabi ko, ito yung sequence of end time events. Nire-review ko kayo dahil malapit na. Kung nanonood kayo ng mga prophetic words sa YouTube o mga prophets, sinabi nila itong March, maraming mangyayari ngayong March na to, 2025. Ngayon pa lang nangyari na ang red moon ay magkasunod. Within 1 month. Dati taon ang binibilang niyan. Ngayon pa lang na ang 7 planeta ay magla-line up. Ngayon pa lang nangyayari yan. At ngayon pa lang din nangyari, habang nandito tayo, na ang China, ang Russia, ang Iran at ang North Korea ay nag-meeting at nagpa-practice makipaggera. At ngayon pa lang din, yung fulfillment ng sinasabi ng Bible, sabi doon, yung mga gamit nyo pang bungkal sa lupa, yung mga pagsakang mga instrumento, gawin yung espada, gawin yung sandata. Ang ibig sabihin nun, bawat bansa, mag-ipon kayo ng armas. Ito po yung background. Si Trump ay gusto nang kumawala sa NATO. Dahil ang NATO nakaasa sa Amerika sa mga armaments na ginagamit nila against Russia to prevent Russia from invading Europe. So ngayon, sabi ni Trump, negosyante ito Ay hindi, magbayad kayo. Hindi ko kayo susuportahan kung hindi kayo magbayad. Lugar nyo yan, tapos pera namin ang ginagamit. May punto naman. So balak niyang kumala sa NATO. And I believe kakalas talaga yan. Ngayon, ang ginawa ng European Union, dinoble halos yung kanilang mga budget para sa panggera. Ang pinakatop na nagdoble ng mga armaments ngayon, number 1 is America. Ang dami nila ngayon binibuild para sa gera. And then sumunod ang China, talagang massive. Ilang aircraft carrier yung ginagawa nila, ilang jet. And then Russia. So sa top 10 na yan, kung mahilig kayong mag-research, ang pinakasampu Japan. Ang Japan ayaw sa gera, pero wala silang magawa. They need to build their armaments. So yung sinasabi ng Bible na yung mga armas nyo, yung mga panggamit nyo sa pagsasaka, gawin yung mga armas. Ang ibig sabihin nun, mag-build kayo ng armament dahil magkakaroon ng malakihang gera. At lahat sila nag-build na. Kasama ang Turkey dyan. Kasama Israel. So ngayon, sa nakikita ko, lulusubin ng Amerika ang Iran. Okay? Dahil sa kanilang nuclear project na gusto nilang bombahin ang Israel. Kaso pag umuwalay na ang Amerika sa NATO, mag-isa na siyang lalaban sa Iran. Kakampi ang Israel, kalaban nila lahat ang North Korea, China, at Russia. So after this, wasak ang Amerika, wasak Israel, wasak itong mga bansang ito dahil nuclear ang gagabitin, Third World War, then magkakaroon ng economic and political collapse. Walang leader na kikilalanin dahil
bagsak lahat. Yung mga Xi Jinping, Trump, sino pa, Putin, Netanyahu. So bagsak. Then out of Europe, lilitaw yung isang magaling na leader, political leader. Kaya politika pinag-uusapan dito ha, political leader. So ito ngayon yung henerasyon na pinakamahina, weakest. The weakest generation is this generation. Hindi lang weakest, wicked. Masama na, mahihina pang nilalang. Dahil sanay sa instant noodles, instant food, instant everything. Pag nahirapan ng konti, nagpapakamatay. Mahinang nilalang. Pero ang sabi ko nga, hindi dapat kasali ang church doon. Nasa church ka, hindi ka dapat kasali sa mahinang nilalang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat kasali ron. Okay? So ngayon, magkakaroon ng revival, maraming maliligtas dahil ang daming naghihirap sa mundo, umaasa ng pag-asa. So yung matitirang buhay sa atin, tayo yung magiging mga missionaries sa iba't ibang panig ng mundo. And then, Europe will rise up, doon lilitaw ang Antichrist. And then, magkakaroon ng strong deception. Ngayon, fake news pa lang. Pero yung fake news, lies, ay lalalim. Magiging deception, then magiging delusion. Na lahat ng tao naniniwala sa fake news. Ngayon, ang dami na. Inutos daw, ubusin yung ganito. Fake news. Okay? Fake news. Ang daming fake news ngayon at maraming naniniwala. So, paglitaw ng Antichrist, magkakaroon ng unity lahat ng religion, lahat ng politiko sa buong mundo, lahat ng bansa, ekonomiya, military, magkakaroon ng unity at lahat ng brotherhood na sinalihan natin and fraternities, magkakaisa laban sa church. Nire-remind ko kayo dahil malapit na to. Baka mahirapan na kayong tumawid sa bilog na tinuro ko pag dumating na to. And then magkakaroon ng worldwide persecution, papatayin yung mga tunay na tagasunod ni Kristo. Yung lies and deception, ito yung strategy ng demonyo. At pinapractice na tayo ngayon. Ang daming naniniwala sa kasinungalingan. Wala pa Antichrist. Wala pa Antichrist, naniniwala ng tao. Yan, basahin niyo yung mga verses na yan. Paglitaw ng man of sin, si Antichrist, dadayain niya ang mga tao sa mundo. At sabi ng 24:24 Matthew, pati mga Kristiyano, even the very elect will be deceived. Maraming Kristiyanong tatalikod, magbabackslide, na paniwala ng demonyong ito na nagkatawang tao. So nandito na yung mga demonyo niya, nagkalat na sa buong mundo, siguro mas marami lang sa Pilipinas. Mas maraming fake news dito. Now, sabi ng Daniel 11:32, paglitaw na Antichrist, ang masama ay lalong sasama. And those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Tingnan niyo yung corrupt. Ngayon pa lang, talamak na yan. And then flattery. Yung flattery ay mayroong seducing, panloloko, pambubudol at pambobola para madaya ang mga tao. So ito ang gagawin na Antichrist. Pero, anong sabi dito? But the people who know their God, yung mga tunay na Kristiyano, weak o strong? Strong. They shall be strong. Sa panahon na to, yung tunay na Christian, dahil maguguhitan dito yung peke lalabas. Peke ka talaga, hindi ka kabilang sa tunay. Kaya ngayon, sinasabi ko to, magpakatotoo ka na. Magpakatotoong Kristiyano ka. Yung daily sanctification na tinuturo ko sa discipleship, gawin nyo, lamang na lamang kayo. Yung mga nanditong hindi umaten, hindi nyo pa nga alam yun. Mas malaki yung pananagutan ng maraming alam kaysa sa konti ang alam. Okay? So, yung kilala ang Diyos, they will be strong and they will carry out great exploit. Sila yung magtatagumpay, sila yung uunlad sa gitna ng kahirapan, sila yung magtatagumpay sa matinding laban dahil kilala nila ang Diyos. Hindi sila mga weaklings, they are strong. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw kaya ito? Parang duda pa ano. Tanungin mo, ikaw ba yan? Ikaw ba yung malakas na tinutukoy dito, totoong may relasyon kay Jesus? Totoong sumusunod kay Jesus? Yes or no? Para ako si Gordon nito. Yes or no? Sagot. Then, Daniel 12:10,
Many shall be purified. Sa panahon na to, paglitaw na Antichrist, maraming magpapakatino pa. Yung masama, sasama. Yung matino, titino pa. Made white and refined, but the wicked shall do wickedly. Ang masama, pasama. Pag masama ka ngayon, sasama ka pa bandang doon. Pag mabuti ka na ngayon, bubuti ka pa banda doon. Kaya you need to decide now. Asan ka ba talaga? Sa kasamaan o sa kabutihan? Dahil kung masama ka ngayon at hindi ka magbabago, mahirap ka nang baguhin, lalo na pag tumanda ka. Hello? Kung ano ugali mo ngayon, kinatandaan mo, mahirap lang. Mahirapan na yung baguhin pag di ka nagbago ngayon. So the wicked will do wickedly. Ito pa, none of the wicked shall understand. Yung mga pangyayari ngayon, pag wicked ka, hindi mo maintindihan yung to eh. Hindi mo alam yung tama, wicked ka eh. Pero, the wise shall understand. Pag ikaw, totoong anak ng Diyos, matalino ka, alam mo yung nangyayari sa paligid mo, at alam mo yung mangyayari pa. And I believe, ako kabilang sa mga strong, kabilang ako sa wise, that will understand kung ano nangyayari ngayon sa panahon natin at sa mangyayari pa bukas. Palagay nyo, kayo kasali dito sa usapang ito? Wise ba kayo? You decide on your own. But for me, I think I am wise. Spiritually and logically, I think I'm wise. Sabi dito sa mga quotation na ganito, hindi ko nabanggitin yung pangalan niyan, hindi nyo naman kilala niyan eh. Si Burger King, hindi. The responsibility of intellectuals is to speak the truth and expose the lies. I think I am intellectual. I think, if you don't agree with me, I don't care. But for me, I'll give you my credibility, my resume, first time kong gagawin to, parang si Pablo, kasi kini-question yung pagka-apostol niya. Sabi niya, hindi ba ako higit kay ganito? Wala bang karapatang mag-asawa? Mas kay Apollos, kay Pedro, inisa-isa niya, Hudyo ako, circumcised on the 8 days. Nag-aral ako sa paanan ni Gamaliel, doctorate. Pinapatay ko yung mga Christian dati at ngayon, ang dami niyang binanggit sa kanyang resume dahil kini-question niya kanyang pagiging apostol ng mga taga-Korinto. Now, if you don't agree with me that I am intellectuals, magbibigay lang ako ng ilan. Because intellectuals should speak the truth and expose lies. And that's what I'm doing here. Pag ikaw namuhay sa kalye at karsada, ang dami mong discarding natututunan. Ang dami mong kalokohang nalalaman, kaya alam mo yung utak ng mga kalokohan. Basa-basa mo yung galaw nila, sinasabi nila, at kilos nila. Ako, nung addict pa ako at nagiinom, every time na may mga gathering, dito ako sa corner. Kunyari, may corner, inuman dyan. Dito ako sa corner. Kita ako dito, kita ako doon. Tamang kriminal ang utak ko. Kaya kung kriminal ka, advance ako sa iyo. Mas kriminal utak ko eh. Kahapon, nakapwesto kami. Kung bombahin man kami, alam ko kung saan manggagaling. Okay? Ganun ako mag-isip. Kaya pag may mga tropa ako, huwag ka dyan sa gitna, umupo. Pupulutanin ka ng mga kaaway natin dito. Tumabi ka. Ganun ako mag-isip. So natutunan ko to nung ako'y kasama ko, at ako rin ay drug pusher noon, addict ako, kasama ko mga komunista. Yung mga KM, kabataang makabayan na nakaganyan, tamad na burgis na ayaw gumawa sa pawis ng iba. Grade 6 ako noon. Sa pawis ng iba, nagpapasasa, pinapalamo ng manggagawa, hindi marunong, na mahiya, walang hiya. Yung kinakanta namin, nakaganon kami. So, grade 6 ako noon. Kasama ko mga komunista, kasama ko mga gang leaders, kasama ko mga sindikato, yung mga high profile na killings dito sa bansang Pilipinas, ilan doon, alam ko kung ano nangyari sa loob. Di ko na babanggitin kung sino-sino at kung ano. Baka makasuhan pa ako dito eh. Okay? High profile to ha, na mga nangyari sa bansang Pilipinas, alam ko. At may connection ako sa loob. Okay? So, bobo ba ako?
Pagdating sa kalokohan, no. No. Kaya nga may umaten dito ang taga-Pasig nalabas-pasok sa kulungan. Kinuwento ko yung buhay ko. Sabi niya, kalawang lang pala kami sa barko Kalawang lang daw sila. At totoo naman. Totoo yan. Respetado ako ng taong yon, matigas lang din ang ulo. Handa niyang ibigay buhay niya sa akin, pero matigas ang ulo. Bumalik na naman sa droga. So, okay. Pangalawa, sabi nung iba, pag ikaw bumabiyahe, marami kang natututunan sa buhay. Correct? Ang dami kong biyahe. Nagtatago ako sa police noon. Biyahe akong Pampanga, Candaba, Guagua, tago dito, tago doon, punta ng Olongapo, then punta ng Zambales, taon na binibilang, buwan na binibilang, then punta ako ng Baguio, then punta ng Leyte. Yung mga ganon, habang nagtatago sa police. And then ngayon, biyahe kami bilang missionary and bilang turista. Taon-taon, at least 4 na lugar ang pinupuntahan namin. So sa tingin nyo, bobo ako? Hello? Nag-aaral ako sa India, nag-aaral ako sa Foursquare Bible College, Foursquare Bible College. And then, India, seminary. Sinabi ko noong nakaraan, bawat subject, at least may 8 kaming subject, kailangan naming magbasa ng libro, 8 hanggang 10 per subject. Habang nagtatayo ako ng church sa India. Kung 8 yon, times 10, ilang libro babasahin mo in 1 sem? Ha? Yun. Okay? Alam niyo ngayon, ang tatamad ng mga tao magbasa ng libro. Mas magandang manood ng vloggers and TikTok, konting information lang, yun na yun, totoo. Pero ang totoo, basahin mo yung buong libro. Ngayon, kahit saan ako magpunta, nung nasa Cubao ako, nagtayo ako ng library ko. And then, nung nagpunta ako ng Aklan, nagtayo ako ng library. Nagtayo ng church doon, nagtayo ng library. And then, nagpunta kami na India, may library doon, ang daming libro. And then, ngayon, nandito ako, 2 po yung cabinet ko na punong-puno ng libro at marami akong libro doon sa mga cabinet namin pa. Tapos may e-books pa ako ha. Bawat library, 90% ng mga librong nandun, binasa ko yun. Mga 10% lang ang hindi ko nabasa. Kasi minsan nabibisi ako. I decide na bawat buwan may libro akong babasahin. May library ako. So hindi lang libro ang binabasa ko, library. So sa tingin nyo, wala akong alam. Hello? Pangapat. I read books on history, lahat ng history ng bawat bansa. Lalo, of course, Pilipinas. Paborito ko history. Nagbabasa ako ng politics, nagbabasa ako ng mga gera-gerang libro. May libro ako ni Osama bin Laden, paano siya nagtago from Afghanistan, nakalusot ng Pakistan. Marami akong mga librong ganun, pati mga librong terorista ang mga bida. Kasi inaaral ko paano nila ginawa. Okay? And then, nag-aaral ako ng leadership books, finances, business, etc. Then, nanonood ako, kadalasang gusto ko, umaangal nga yung mga anak ko. Ano ba yan? Ganyan na naman panunuorin mo. Mga documentaries. Gera, World War II, World War I, Pearl Harbor, diba? The D-Day. Yan yung mga pinapanood ko. Ngayon, true to life stories, mga missionaries at kung ano-ano pa. So, sa palagay nyo, hindi ako informed sa nakaraan. And then, yung mga seminar na inatinan namin, hindi lang sa Manulife, hindi lang sa, pati sa church, hindi ko na mabilang sa dami ng IDs. And then, I study all the world religions and philosophies. Lahat ng reliyon sa Asia at sa buong mundo, inaral ko. Namin, actually, Mr. Jerin. Inaral namin sa seminary at lahat ng iba't ibang filosofiya sa mundo, inaral namin. Okay? So sa palagay nyo, tsambahan lang ako magturo? Palagay nyo lang. And then, nag-aaral kami ng Hebrews and Greek. Dahil ang Bible, original, yung Old Testament, sa Hebrew yan nasulat.
yung New Testament sa Greek. So siya magaling sa Greek. Ngayon lang nakalimutan na siguro eh. Kasi pag magaling ka sa English, magaling ka rin sa Greek. So mataas yung grado niya doon sa Greek. Ako naman okay lang. Okay? And then, dahil ako ay gala, nagtatago kung saan-saan at nagmisyon, 10 lengguwahe at dialects na intindihan ko. Hindi niyo ako pwedeng ibenta. Pag may nag-usap na Kapampangan, alam ko pinag-uusapan nila. Pag may nag-usap na Ilocano, alam ko pinag-uusapan nila. Ilonggo, alam ko yan. Ilonggo ka. Akyanon, Roanwang, Nangugan-ngugan. Alam ko yan. Cebuano, alam ko yan. Konting Hapon, konting Korean, konting Chinese. Telugu, Hindi. Naintindihan ko yan. Bobo pastor nyo? Ha? I study Bachelor of Theology, Foursquare Bible College, and then Church on the Rock Seminary. Nag-aral kami ng Divinity. Siya, advanced kasi nurse siya eh. Marami na siyang unit, nakagraduate siya. Ako, tambay ako eh. Loko-loko ko eh. So, naghabol ako. Nakagraduate akong Bachelor, hindi ko natapos yung Master of Divinity. Kasi ang susunod nito, Doctorate of Theology. So, siya tapos siya, Sister Jeline. And then, binasa ko ang Biblia buo from Genesis to Revelation more than 30 times. Tanungin mo yung katabi mo, ilang beses mo lang nabasa ang buong Biblia? Ilan? 1 week, naging Christian ako, tapos ko yung New Testament. Plus, Book of Psalm and Book of Proverbs. 1 week. And then, nag-decide na ako every year, basahin ko ang buong Bible. Every year. So ngayon, hindi ko ito pinagmamayabang. Ito, palagay nyo, may karapatan kaya ako? Palagay nyo. The responsibility of intellectual is to speak the truth and expose the lies. So, based on this, may karapatan kaya ako? Ha? And besides, I can read between the lines. Pag may kausap akong tao, hindi yung sinasabi niya ang pinapakinggan ko. Pinapakinggan ko yung galaw niya at kilos niya. And kami binigyan ni Lord ng discerning of spirit. Alam namin yung laman ng puso mo, utak mo. At minsan alam namin yung sinasabi mo behind our back. So paano na? Hello? Dahil ang Holy Spirit nasa amin. So ngayon, do we have the right to tell the truth? Do you believe that we know what we're saying? O kami ay, walang alam yan sila pastor. Kasi may nagsabi ng ganyan, wala namang aral yan eh. Yung mga pari nag-aral eh. Hello? Kaya ito po, mga kapatid, nung nakaraan, sinabi natin sa Psalm 89:14, righteousness and justice are the foundation of your throne, sabi doon, mercy and truth go before your face. Ito yung gobyerno ng Diyos na dapat gobyerno din sa lupa, ganito. So ngayon, kahit sino pa ang nakaupong presidente hanggang barangay, pag hindi sumusunod dito sa kriteryang ito, hindi righteous, walang justice, walang mercy, walang truth, kalaban natin yan. Pero pag ginagawa yung righteousness, justice, mercy, and truth, palakpakan natin yan, suportahan natin yan. Pag gumawa ng tama, palakpakan. Pag gumawa ng mali, laban dito sa Biblia, banatan. Hindi ba sabi ng Bible, mag-submit sa authority? Yes. Romans 13:1 and 2. Pero kung next week, aralin natin yan. Ang sabi doon, kung gumagawa sila ng tama. First week, ang inaral natin, the church is the conscience of the nation. You need to speak. Hindi pwedeng magsawalang kibuka habang wala ng righteousness, habang wala ng justice, habang wala ng mercy, habang wala ng truth. Kanino natin hahanapin yung righteousness, justice, mercy, and truth? Kanino? Sa hindi nakaupo o sa nakaupo? Ha? Kanino? Sa nakaupo. Kung hindi ka na nakaupo, ba't ka pa namin nahahanapan nito?
Tapos na term mo eh. Pero pag nakaupo ka, we demand righteousness, we demand justice from you, we demand mercy from you, and truth. Because this is the government that God wants here on earth. Kaya, wala po tayong kinakampihan dito. Wala tayong loyalty kahit kanino. Ang loyalty ko kay Jesus lang. Kay Jesus lang at sa katotohanan lang, sa mercy lang. Ngayon, pag ito, binayolate mo, sino pa yung involved dito? Sino pa yung hindi mo ginawa nito? Kalaban mo ko ron. Dahil ito ang utos ng Diyos. So ito yung mga inaral natin nung nakaraan. Sino ang hindi dapat iboto? Yung mga laki sa layaw, Jeprox, na mga elitista, hindi nakatungtong sa lupa. Ito yung mga mayayamang politiko na galing sa mayayamang angkan na hindi marunong kumain ng tuyo, hindi alam magdildil ng asin at matulog sa matigas na higaan, banig. Hindi ko na pag-uusapan yung mga homeless dahil mas mahirap yung kalagayan nila. Yung ikaw na lang, wala kang kutsyon, banig lang. Ang sakit sa likod nun, alam nyo ba? Kasi minsan nagagawa ko pa rin yun. Alam niyo yun? Tapos wala kang electric fan kaya, wala kang aircon kaya, tayo meron eh. So ngayon, itong mga elite na to, hindi to nakakaramdam ng nararamdaman natin. Pero sabi ko, hindi naman lahat. 99.9% lang sila. Meron pang natitirang 0.1%. Ingatan natin yung mga 0.1% na yan. Dahil dudurugin pa nila yan, papatayin pa nila. Dito sa bansang ito, pag politiko ka na gumagawa ka ng tama, pagkakaisahan ka nila. Pagkakaisahan ka nila. Kaya ingatan yung mga ganun. Ngayon, tanong, sino yung mga angkan na mga elitista rito? Sino yung kilala niyong mayayamang angkan sa Pilipinas na tumatakbo lagi sa politika? Papatayin ko, Mike. Kayo sumagot. Sino? O, kilala nyo, di ba? Local. Okay, kilala nyo sila? Kilala nyo sila. Tanong, ibaboto nyo pa ba itong mga to? Ha? Hindi alam yung nararamdaman nyo. Wala akong kandidato kahit sino sa kanila. Iba-ibang partido yung binanggit nyo eh. Di ba? Wala akong pakialam. Ang sinasabi ko lang, kung sila talaga ay mahalang bayan, matagal na silang tumatakbo sa eleksyon, papalit-palit ng posisyon. May nangyari ba? Dumami lang nakulimbat nila. Di ba? So, yung ayaw magpa-lifestyle check, huwag nating iboto. Malalaman mo naman kung sino yung nagkamal ng malaking salapi. Nung naupo sila, ito lang yung property nila, dito lang sila nakatira, ito lang yung kotse nila, ito lang yung alahas nila, pero paglipas ng ilang taon, tingnan mo kung saan siya kumakain ngayon. Tingnan mo kung ano yung tsura ng bahay niya ngayon. Tingnan mo yung mga bags. Tingnan mo yung kotse. Tingnan mo yung mga alahas. Tingnan mo kung saan siya pumupunta. Kwentahin mo yung gastos niya. Okay? So, pag ayaw magpa-lifestyle check, may tinatago yan, mga kapatid. So, wag niyo iboto itong mga ganitong tao. May mga tao naman, sino ba yung, may isang tao na nag-volunteer siya ng lifestyle check, pina-check niya yung bangko niya at bahay niya. Kalimutan ko yung pangalan. So, okay yung mga ganun. Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Okay? Nung panahon ni Pinoy, ang daming pera sa pondo. Okay? Kasi, hindi siya kurakot eh. Hindi siya kurakot. Dahil, yun nga lang, wala siyang project. Yun lang.
Pero wala siyang, pag sa area ng corruption, medyo okay siya doon. Okay? Sa ibang area, wag natin munang pag-usapan yan. So, SALN, lifestyle check, drug test, hair follicles, tama ba yung sabi ko? Kailangan yun. Public office is public trust. Yung mga ayaw umalis sa kapangyarihan, na ang tagal-tagal nyo nang nandiyan dyan, nagpalit-palit lang kayo, iwanan nyo naman yung upuan. Nagmula ka sa barangay, councilor, then naging mayor, gobernador, tapos palit-palit lang kayo ng tatay mo, nanay mo, presidente, senador, congressman. Tingnan nyo ha, lahat inaaway ko dito ha. Kaya wag na kayong dumagdag, okay? Wag na kayong dumagdag. Kasi lahat sila halos ganun. And then, ayaw umalis sa kapangyarihan, lipat-lipat. Yung iba, isang kapangyarihan lang ayaw talaga iwanan. Yung ginagamit ang mahirap pag may eleksyon, inaasikaso lang sila kasi eleksyon. So ito yung mga dapat, wag nating iboto. Now, how people vote? Makinig kayo maigi dito. Di ba? The weakest generation is now. Ngayon. Paano nyo malalaman sa botohan kung sino yung mga mahihinang nilalang at yung malalakas? Kasama to sa gusto ko ituro sa inyo. Pag ikaw yung pinaka-weakest, pinakamahinang klase ka ng botante, bumoboto ka dahil kababayan mo. Kahit sablay na, hindi, kababayan ko yan. May in-unfriend ako, may binlock na naman ako. Okay? Kasi banat na naman siya eh. Sabi ko, para walang usapan, block. Kasi solid talaga siya, loyal north talaga siya. Okay, sabi ko, hindi ko naman pwedeng kontrahin yung pananaw mo, block na lang kita, ayoko makipag-away. Okay? So, kasi kababayan niya. O kaya kaapelido, no? Kaapelido ko yan, kailangan ko iboto yan eh. What if si Antikristo kababayan mo, iboboto mo pa rin? Ha? Kababayan ko yan eh. Tatak, 666. Ba't ka nagpatatak ng 666? Kababayan ko eh. The weakest kind of voting is bumoto ka dahil kababayan mo. Okay? Ngayon, ang daming umiiyak, hindi nakakatulog ilang gabi na dahil kababayan nila yung binoto nila. Hindi nakakatulog. Kausap ko eh. Sabi ko, ako rin, hindi rin ako nakatulog, pero hindi, magkaiba tayo ng dahilan. Mamaya sasabihin ko kung bakit hindi ko makatulog. Pangalawa, kung hindi ka pinaka-weakest, ikaw naman yung weaker. Pinakamahinang nilalang, medyo mahinang nilalang, dahil bumoboto ka dahil sikat. Ay, sikat yan. Sikat po yan eh. Kilala ko yan, nakikita ko sa TV yan. Nako, sikat yan. Sa YouTube, nako, pag sinabi na huli ka sa karsada, isusumbo kita kay pastor. Sikat eh. Di ba? Kahit magkakapatid pa kayo, 4 kayo, may pamangkin pa, may apo, may asawa pa, sikat. Kailangan iboto sikat. Kung ganyan ang paraan ng pagboto mo, you are weaker voter. Sikat at popular. Eh mga artista, sikat. Popular, di ba? Yung mga personalidad sa TV, popular. Sabi ko sa inyo, kalaban ko silang lahat pagdating dito eh. Hindi ko sila inaaway, tinuturo ko yung katotohanan. Kaya lang matutuwa kaya sila pag naririnig nila to. Tas kayo, matutuwa? Pero yung mahinang nila lang, pangatlo, the weak voter, magaling sumayaw. Hindi ako magaling sumayaw, kaya hindi ako mananalo sa eleksyon eh. Ano ba? Budots. Sinayawan ka lang, bumoto ka na, kinantahan ka lang, bumoto ka na, mahina kang nilalang. Mahina kang voter. Pangapat, medyo lumakas na yung pagboto nitong taong ito. Bumoboto siya, inaaral niya, ano kaya nagawa nito. Yan, strong voter yan. Ano nagawa niyan sa bansa? Anong nagawa niyan sa syudad? Anong nagawa niyan? Kwentahin mo, mag-aral ka. Alam nyo, yung pinakita ko sa inyo, napalabas ako ng libro, ang tamad ng henerasyon ngayon. Kumukuha sila ng truth sa TikTok, kumukuha sila ng truth sa vlogger, kumukuha sila ng truth sa fake news.
Tapos makikipag-away sila sa social media, mga keyboard warrior, based doon sa sinabi ng politician na to, based sa tinuro ng fake news na channel na ganito, makikipagpatayan na sila. Kapraso lang alam nyo. Eh kung binasa nyo kaya buong libro, nag-aral kaya kayo, kaya ako walang kabilib-bilib sa konting alam, kaya may sinabihan ako, little knowledge is very dangerous thing. Nabasa mo ba? Ginanon ko talaga, nagmamagaling tong youth na to. Sabi ko, hindi mo alam, kasi utos daw ni Duterte, patayin lahat ng adik. Kasi yun ang pinalalabas ng isang senadora. Yun ang utos. Sabi ko, fake news. 600 na taga-Mayamot, Pagray, Pransya, sumurrender sa Badak. Mga adik, mga pusher, inalagaan namin, tinuro. Sabi ko dun sa kalaban niya, hindi mo alam ang sinasabi mo. Si Ann at yung maraming leader dito, kami ang nag-alaga sa mga adik na yan na huwag mamatay. Kami. Hindi lang natuloy sa Mambugan, pero dito sa Mayamot, 600 sila. Andito yung iba. Why? Dito, kasama natin. Kung inutos na patayin yan, wala sila rito ngayon. Sabi ko, ang liit ng alam mo sa buhay, nakikipagdigma ka na. Ang armas mo lang ay tirador, nakikipaggera ka sa China. Ginanon ko eh. Sabi ko, i-block mo yan, walang kwentang tao yung ganyan, hindi nag-iisip. Kumukuha ng informasyon sa TikTok, sa vlogger, sa fake news. Kumuha kayo ng informasyon sa totoo. Okay? So, accomplishment. Good yan. Pero meron pang level 3. Stronger voter. Character. Ugali. Okay? Pero ang pinakamatindi, yung pang-anim. Bumoboto ka, you're the strongest voter kasi tiningnan mo yung accomplishment, tiningnan mo rin yung character, pinagsama mo yung dalawa. Ito ang dapat nating paraan ng pagboto. Amen? Hindi yung magaling sumayaw, sikat. Kalimutan nyo na yung mga ganyan. Hindi ko na sinulat yung pampito. Kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung malaki magbigay. Eh ngayon, legal na ang mamili ng boto ha. Legal in the sense sa mga taong nakaupo ngayon. Pero hindi sa Constitution, hindi legal yan. Now, isa sa tatapusin ko ngayon, sabi ko, babalik tayo sa history. History repeats itself because those people who live in the history doesn't learn anything kaya na ulit. Okay? Or, history repeats itself because the people never learn or the people forget kung ano yung history. Nakalimutan. Lalo na yung mga henerasyon ngayon, hindi nyo na alam. Ako po, pinanganak 1965. Sino presidente? Marcos. Okay? Marcos, 1965 siya naging presidente. So ito po yung gusto kong pasadahan. Kung hindi ko matapos, tutuloy ko next week yung iba para hindi tayo bias. Okay? So ito po yung Philippine history. Yung Philippine President from Marcos 1965 senior to hanggang 2025 Marcos Jr. Okay? Ito po yung mga presidente na naabutan ko. So I can speak to this, nandito kasi ako. Witness ako, kasali ako sa kwento, sa pangyayari, andyan ako, at hindi lang ako nakatunganga, nag-aaral ako, kagaya na pinakita ko kanina, history, lahat yan, inaral ko yan. Okay? Ngayon, ang tanong, paano natin malaman ang mga katotohanan dito? Sino dito mga magulang na pag may assignment o research yung anak, nagbubukas pa rin sila na encyclopedia? Taas ang kamay. Encyclopedia talaga ha? Taas ang kamay. Sino naman sa inyo gumagamit ng Wikipedia? Taas ang kamay. Yung iba hindi alam kung ano yung Wikipedia? Si Wikipedia. Okay. Sino gumagamit ng Wikipedia? Taas ang kamay. Ang dali pong gumamit ng Wikipedia. Kasi ang Wikipedia po, yan ay online na encyclopedia. Ngayon, nung kayo ay gumawa ng assignment at research galing sa Wikipedia, pinasa nyo sa teacher, tinanggap?
Tinanggap ba? Sagot kayo. Tama? So ang Wikipedia ba ay tama? Totoo ba nakasulat doon? Sabi ng teacher nyo? O teacher nila pala? Yes or no? Yes, okay. So ang Wikipedia, sabi dito, sa ni-research ko, Wikipedia is written from a neutral point of view. Non-political, non-bias. Kung ano nakasulat dyan, yan ang totoo ayon sa pananaw ng hindi pink, yellow, red, green. At hindi to Pilipino ang gumawa. So, wala tong partidong pinapanigan, kinakampihan, pawang katotohanan lamang. So Wikipedia is free content that anyone can use, edit, and distribute. Wikipedia's editors should treat each other with respect and civility. Dapat civil ka. Ngayon, so totoo ang Wikipedia? Hindi. Totoo. Ito na sa Wikipedia. Totoo ba to? Murders of Kian de los Santos, Carl Nais, and Reynaldo de Guzman. Kilala niyo itong mga to? Ito yung mga namatay sa AJK daw na panahon ni Duterte, nasa Wikipedia. Tama to? Hindi. Tama, hindi. Maka Duterte kayo Ayaw sumagot Sabi nyo kanina, tama ang Wikipedia. O bakit pag Duterte pinag-usapan, ayaw nyo sumagot? Tama? Hindi. Tama. Okay. So ngayon, ang pag-aaralan natin, sino yung unang presidente? Marcos. Buksan nyo ang Wikipedia nyo dito sa site na to. Sige, buksan nyo. Babasahin ko, walang net. Hindi, try nyo lang. O sa bahay. Babasahin ko lang para sabihin nyo, gawa-gawa ni Pastor yan. Ay, opinion ni Pastor. Hindi po ito opinion. Babasahin ko sa sinasabi nyong Wikipedia online na encyclopedia, babasahin ko lang. Okay? Lahat kasi ng presidenteng ito, I hope na madaanan natin. Kaya lang nauna, 1965, si Marcos Senior. So babasahin natin. Ang hirap basahin din, ang liit. Okay? Si Ferdinand Marcos, kasi kayo, wala pa kayo ng martial law, no? Yung mga kabataan dito. Pag ang edad nyo 40 pababa, hindi nyo naintindihan ang martial law. Yung mga 45, medyo konti. Pero kami, na 60, lalo yung 60 pataas, alam ang martial law. Okay? So ito, Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr., blah, blah, blah. A Filipino lawyer, politician, diktador, kleptocrat. Alam niyo yung kleptocrat? Tingnan niyo sa dictionary. Ang kleptocrat, ayaw bumitiw sa kapangyarihan, ayaw bumitiw sa salapi, at yung pera ng taong bayan, in-enjoy nila at ginamit. Sabi ni Wikipedia, hindi ko sabi. Huwag niyo ako pagbibintangan, wala akong sinabi ni isa dito, ha? Sabi ni Pastor, wala po akong sinabi, binabasa ko lang. Malinaw. Okay. Who served as the 10th President of the Philippines from 1965 to 1986. He ruled the country under martial law from 1972 to 1981. According to source document, dito pa rin to, dito lahat to. Hindi ko mabasa sa laptop ko Presidential Commission on Good Government, PCGG, the Marcos family stole 5 billion to 10 billion US dollar. Bilangin nyo nga. 10 billion times 58. 58 ba ang peso sa dollar? Magkano? Okay. Sige, ang hirap bilangin yan. And then, the PCGG also maintained that Marcos family enjoyed a decadent lifestyle, taking billions of dollars from the Philippines between 1965 and 1986. Upon his legacy, Marcos is widely regarded as among the most controversial figures in the Philippines, which governmental rule formed kleptocracy under Marcos' dictatorial regime was widely condemned, and his regime was infamous for corruption, extravagance, and brutality. Okay? Sino nagsabi niyan? Ako? Binabasa ko lang. Kung yan mali, demanda nila Wikipedia, wag ako. Hindi ako nagsulat nito Nabasa ko lang Okay? So, corruption, extravagance, brutality. Next. His wife, Imelda Marcos, made infamous in her own right by excesses that characterized her
husband, conjugal dictatorship. So dalawa sila pala. Marcos Romualdez pala. Okay? Ay, Romualdez Marcos. Two of their children, Jaime and Bongbong, became active in the Philippines, blah, 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 politics, Bongbong being elected president. Latest to, hindi to luma. Ferdinand and Imelda Marcos held the Guinness World Record for the largest ever theft from a government for decades. So, sila pala ang nasa Guinness Book of World Record ng pinaka-kawatan sa loob ng 10 taon. Pinakamalupit. Ako po ba nagsasabi nito? Binabasa ko lang ha. Huwag kayong magalit sa akin, binabasa ko lang. Tingnan nyo, dyan, basahin nyo yan sa Wikipedia nyo. Huwag sa akin. Baka sabihin, hindi, gawa lang ni pastor yan. Iba sa cellphone ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Julio Nalundasan assassination. A Filipino lawyer, politician, political rival of Mariano Marcos, tatay ni Ferdinand Marcos Sr., was killed with a single rifle shot at his home in Batak. After the day, he had defeated Marcos second time for a seat in National Assembly. Matapos matalo. In December 1938, Ferdinand Marcos, his father Mariano, tatay niya kasi yun, and his uncle Pio Marcos, Quirino Lizardo, were both accused of murder. According to the two witnesses, the four had conspired to assassinate Nalundasan. See, Ferdinand Marcos Sr. ay magaling sa rifle, sa UP. Asintado yan. Basahin niyo yan. And then, na-acquit sila dahil kay Laurel. Ina-quit yung kaso. Hindi nakulong. Hindi nakulong. Okay? Naging presidente. Jabida Massacre. Ito po ang Jabida Massacre na to. Nag-train sila ng mga Muslim para lusubin ang Sabah. Bawiin dahil kiniklaim na ang Sabah atin yan. Kaso along the way, habang nagtitraining, nagka-problema. At doon sa problemang yon, hindi alam kung nagugutom na raw yung mga sundalo ay mga volunteer na gagawing suicide commando sa Sabah. At yung iba naman ay, ang sabi, sila po ay hindi alam kung anong mission. At nung nalaman nila, napapatay nila kapwa Muslim, nagrebelde sila. So dahil doon, pinagpapatay sila sa korehidor. Kaso may naiwang isang buhay. At yung naiwang buhay na yan ay nagsumbong sa mga Muslim at mula noon lumitaw ang MILF, MNLF, ang rebelyon ng mga Muslim nagsimula. Kung alam niyo yung kantang Cotabato ng Asin, yun ang tinutukoy nun. Dati walang rebelyon ng mga Muslim. Okay? Pero dahil dito, ang sabi ng mga Muslim, ang Luzon sa mga Christian, hindi tayo kasali dyan, magtayo tayo ng Bangsamoro. Kung hindi nyo alam ang history, aralin nyo. Alas 4 ako nakatulog para lang patunayan sa inyo to. Kaya nga, mas madaling maniwala sa TikTok kasi wala pang 5 seconds yan. Ito, isang araw mo aralin to eh. Pero ito yung totoo eh. Kaya nga, ang hirap malaman ng katotohanan pag tamad kang mag-aral. Kaya naintindihan ko naman kayo, mahirap talaga itong ginawa ko. So sabi dito, Time and Newsweek called the 1969 election the dirtiest, most violent, most corrupt. Dito po nagsimula ang pagkabulok ng sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Most corrupt, most violent in modern Philippine history. The term 3Gs, ano yun? Goons, gold, were used to describe the administration election tactics, vote buying, terrorism, and ballot snatching. May kita nyo yung bibilangin na lang yung balota, hinihila pa. Kita ko yan. Nandyan ako nun. Another major event was the Philippine Constitutional Convention. Bago mag-1972. Yung mga delegate ay sabi rito, a bribery scheme in which delegates were paid to vote with the Marcoses implicated Imelda Marcos. Base dito sa mga kwento, ang Romualdez ang taga-bili ng boto. Parang wala namang pinag-iba hanggang ngayon. And then, August 21, 1971, yung rally sa Quiapo. Pinasabog sa Plaza Miranda, pinagbintangan mga Communist Party,
Ang Communist Party noon, ganyan lang kakonti, kaya lang pinaypayan, lumaki. At lahat ng kokontra at magsasalita kagaya ko, identified as communist. Kaya ang nangyari, huhulihin sila, ikukulong, papaaminin, ito-torture nang hindi nila ginawa. Walang warrant of arrest. Kagaya ngayon, pwede ka na arestuhin na walang warrant of arrest. Dahil ang warrant of arrest nasaan? Nasa office eh. Hindi namin dala. Walang ink ang printer. Kaya pwede ka nang arestuhin. Tanong, kung kayo inaresto mamaya o kamag-anak nyo na walang warrant of arrest, matutuwa ba kayo? Kaya yung hindi nakatulog dahil kay Duterte, ako hindi nakatulog dahil sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Hindi ako nakatulog dahil sa bansang Pilipinas. Pangalawa lang yung Duterte, hindi talaga siya yung nagbagabag sa akin, kundi yung mahal kong bayang Pilipinas. Saan na naman tayo mapupunta ngayon? It's not about Marcos and Duterte, it's about the Philippines. It's about your children, your apo. Okay? Ito yung pinaglalaban ko dito. So ngayon, ang nangyari, yung vote buying na yan, na si Imelda ang talagang tahasan na gumawa. And then, hindi nagtagumpay, tinanggal yung nagkaroon ng martial law. 1972, the convention had become bogged down by politicking and delays. Its credibility fell further in May 1972. So, nagkaroon ng mga vote buying, paid to vote in favor of Marcoses. First Lady Imelda Marcos became implicated in alleged scheme. So, walang pinagbago. Rumor, kudita. Nung nagkaroon ng balibalita na ang kanyang vice president ay balak siyang patayin. Parang ganun din ang kwento ngayon, di ba? Balak siyang patayin ni Fernando Lopez, kanyang vice president. Inunahan niya na, pinatanggal niya sa posisyon. So tinanggal ang vice president, kaya hanggang 1986 walang vice president. At nung dineclare ang martial law, pinasara lahat ng TV station, walang news blackout. At pinasara ang Kongreso, pinasara ang Senado, one-man rule. Pag sinabi ko, yun ang tama at wala kayong magagawa. Gusto niyong bumalik tayo ron? Nalalabas na lang kayo isang araw, hinuhuli kayo ng walang warrant of arrest. Or dahil ang mga addict, hindi napansin every week may mga ni-rape na bata. Ha? Pati lola ni-rape, addict. Ha? Hindi tayo galit sa addict. Tandaan nyo, nag-alaga kami ng mga addict. Hindi tayo galit sa addict. Inalagaan natin ang addict. Okay? Nandito yung iba. Inalagaan natin yung mga yan. Pero, lumakas na naman ang loob nila dahil walang kinatatakutan. Ngayon, okay lang ba sa inyo yung apo nyo one time ni-rape at pinatay? Okay lang? Ito ang kinatatakutan ko kaya hindi ako makatulog. Si Duterte, kaya niya yan. Matapang yan eh. Pero yung mga anak nyo, apo nyo, ewan ko lang kung kayanin nyo. Doon ako hindi makatulog. Saan nangyayari sa bansang ito? So, pinasabog ang Plaza Miranda at ang sabi ng mga CIA, gawa-gawa lang to nila. At pati yung assassination daw kay Enrile para ma-justified yung martial law. Ngayon, the history is repeated. According to Presidential Commission on Good Government, ito na nga, ang nanakaw ay 5 billion to 10 billion while earning an annual salary equivalent to $13,500. Tanong, may nakulong ba? Isa sa kanila? Kahit man lang yung aso nila makulong? Wala eh. Wala. May justice ba? Wala. Okay, arrest. Nung pinagkukulong na yung mga iba, however, unlike Ninoy Aquino, Senate colleagues were detained without charges. Kinasuhan, walang warrant of arrest at walang kaso. Pinagkukulong. Ang may kaso lang si Ninoy
at si Buscaino na naging NPA nga. Kasi dalawa lang naman ang pwede mong gawin. Magpakulong ka, torturein ka, umamin ka ng salang hindi mo ginawa at inaresto ka walang warrant of arrest, or patayin ka nila. Alam ng mga matatanda rito yan, may curfew, then lalabas yung jeep na may mga machine gun sa taas, rat patrol. Uugong yan, tago na kayo, huwag na kayong manatili sa labas. Dadamputin talaga kayo. Alam namin yan. Okay? So ngayon, pag nahuli ka, kulong ka, o patayin ka, o mamundok ka. So yung mga kalaban na hindi naman komunista, walang choice kundi mamundok. Doon dumami ang NPA. Kaya doon nagsimula ang problema ng NPA, ng komunista, at saka ng mga rebelding Morong Muslim. Dito nagsimula. Kung hindi nyo alam. Now you know. Now you know. Nagbabasa ako ng libro, nanonood ako ng mga history. Okay. Yung bagong lipunan, may kanta to. Alam niyo yon? Ang pinakamaganda dito sa panahon na to, nung grade 1 ako, yung Nutriban. Talaga masarap yun. At saka yung skim milk. Part yan ng bagong lipunan. Ngayon, may kanta yan. Ngayon naman, bagong Pilipinas. Parang magkakamuka ang nangyayari, di ba? Tinanggal yung Vice President kasi may planong patayin siya. May kinantang bagong lipunan na bagong society kasi kailangan baguhin. Ngayon naman, bagong Pilipinas. Human rights abuses. Ito sinend ko doon sa mga, ang Duterte na yan, ang daming pinatay. Exaggerated. Kung may pinatay man, exaggerated. No? Ngayon, ang tanong, ito, the Marcos regime committed human rights abuses against long lists of opponents such including student Edgar Jobson, Roberto Rigoberto Tiglao, Bernabe Buscaino. Magsasaka lang yan ha. Sa Toro Campo, ito kilala nyo yan. Ninoy Aquino, Alex Moncayo, Brigade yan, naging founder. Diyan nagsimula yung pagdami ng mga komunist dahil pinagbibibintangan, maraming pare, maraming madre, and then CPP, NPA, MNLF, andyan na. Nagsimula na yung mga rebellion sa Pilipinas because of this. Dito tayo. 2,666 incidents of arrest. Hindi to kompleto ha, kumuha lang ako ng konti. Disappearance, 391. Hindi na nakita hanggang ngayon. Salvage, 1,338. Alam mo yung salvage? Uhuling ka, torturing ka, itatapon ka sa Marcos Highway. Diyan. Sa Vermont. Panay ano yan eh, panay palayan niya noon. Diyan tinatapon karamihan. Okay? Salvation. Yung makikita mo lang nakatali, nakapiring, patay. May tama ng 45 sa ulo. 128 frustrated salvaging, may nabuhay. 1,499 killed or wounded in massacres. Hanapin niyo yung Menjola Massacre. Amnesty International, sabi nila, 70,000 imprisoned, 34,000 tortured, 3,240 documented as killed, 3,256 recorded extrajudicial killing by the military. Kasama yung mga uncle ko dyan, mga PC at Metrocom at saka Kano. 35,000 tortured, 70,000 incarcerated, nakakulong. Anong, may nakulong ba sa kanila? May nakulong ba? Sino ang pinakamatagal na presidente dyan? Bakit? Ayaw nila sa posisyon? O ayaw nilang bumitaw sa posisyon? Naniniwala ba kayo pag ang puno kamatis, ang bunga niya kamatis din? Pag ang mangga ay puno, ano ang bunga? Okay, dito ako magtatapos. Kunyari ako at ikaw, yung tatay mo namatay sa ospital at wala kang pambayad kasi mahirap ka lang. Ako mayaman. Ang ginawa ko ngayon, alam niyo naman yun, di ba? Yung mga namatay hindi pinapalabas hanggat di nakabayad. Alam niyo yun, hindi? Taga-Pilipinas ba kayo? Okay, alam niyo sana yon. Hindi nilalabas yung bangkay. Dapat bawal na ngayon yun. Pero nangyayari pa rin. So hindi nilabas yung bangkay ng tatay mo. Assuming, kunyari lang ha, kwento lang to. Namatay tatay mo, hindi nilabas sa ospital kasi wala kang pambayad. Ako ngayon, binayaran ko. Nilabas yung tatay mo. Anong gagawin mo sa akin? Pasalamat lang tapos uwian na?
Thank you, okay. Ganon? Ganon? Ganon lang? Isang linggo nang hindi nakakalabas, malapit na maagnas yung tatay mo. Nakakulong sa ospital, tinulungan kita, thank you lang? Utang na loob, wala? Ilang araw mo tatanawin yung utang na loob? Ilang araw? Ha? Habang buhay? Sure ka? Akala ko 3 months eh. Okay, ngayon, nalabas mo yung tatay mo dahil binayaran ko, hindi mo naman mapalibing ngayon kasi wala kang pera. Tandaan niyo, nabubulok na. Isang linggo nang nasa ospital eh. Nilabas, wala ka pa rin pampalibing. So ako ngayon, ginawa ko, pinalibing ko yung tatay mo. Anong gagawin mo? Pasalamat lang ulit? Ha? Utang na loob. Ilang linggo? Habang buhay. Okay, habang buhay. Balik rin naman natin ng konti. Loko-loko ako. Marami akong pinapatay. Pero yung tatay mo, hindi makalabas sa ospital. Naaagnas na, 1 week na ha. Binayaran ko ngayon yung bill mo at nilabas yung tatay mo sa ospital. Anong gagawin mo? Thank you lang? Masamang tao ako eh. Thank you lang? Okay. So thank you. Tatanawin mo pa rin ang utang na loob yan, di ba? Ilang buwan? Forever, kahit masama ko? O ngayon, hindi mo mapalibing. Nabubulok na. Pinalibing ko ngayon dahil marami akong pera. Loko-loko ako eh. Anong gagawin mo? Magte-thank you ka uli? O tatanawin mo ng utang na loob? Ilang linggo? Kung ako hindi makasalanan, hindi ako masamang tao at tinulungan kita ng ganon, tapos may nakaaway ako, kumampi ka sa kaaway ko, anong tawag sa'yo? Ha? Tinulungan kita, ilabas yung tatay mong nabubulok, pinalibing ko, tapos kumampi ka sa kalaban ko. Ang buti kong tao. Ang tawag sa'yo ay? Ano? Di ko marinig. Ngayon, masama akong tao. Tinulungan ko yung tatay mo, malabas sa ospital. Masama akong tao ah. Pinalibing ko tatay mo. May utang na loob ka sa akin? Wala. Meron. Ngayon, may kalaban ako. Police. Kasi masama akong tao eh. Ikaw ba ang magsusuplong sa akin sa police o hayaan mong mahuli na lang ako ng kusa? Ngayon, pag sinuplong mo ako sa police, pinahuli mo ako, anong klase kang tao? Ha? Ha? Sabi niyo to. 42 years in prison. Marami siyang kaso, nakalusot siya. Pagdating sa panahon ni Duterte, sino bang presidente nung time na to? 2018. Duterte, 16 siya, di ba? Nakasuhan siya, guilty. Nakalusot siya sa ibang kaso, ang dami. Pero dito, 42 years in prison. At dahil dito, the political resurgence in the Philippines having gained favor under the presidency of Rodrigo Duterte, alam mo, pag ikaw presidente ng Pilipinas, hawak mo lahat, pera, kapangyarihan. Kahit ano, pwede mong gawin. Kaya kung anumang mangyari sa bansang Pilipinas, ikaw yon. Ikaw yung presidente. Kung mabuti, ikaw yon. Kung masama, ikaw yon. Ang sabi dito, but it is unlikely that Mrs. Marcos, 89 years old, widow, will see any jail time. The court which handled graft and public corruption cases said the ruling could be appealed and legal experts said Marcos could fight a prison sentence because of her advance age. Sa ibang mga binasa ko, sabi doon, lagpas na kasi siya ng 70, sabi ni Duterte, maawa naman kayo, mamamatay na yung tao, matanda na, mahirap na. Pero buhay pa ngayon ha. Ang sabi ni Duterte, huwag nyo nang kulungin, ikulong, matanda na. For humanitarian reason, huwag na ikulong. Nung panahon ni Noynoy, pinakawalan si Enrile.
Dahil ang sabi ni Noynoy, 70 na yan higit. Maawa naman kayo. 70 na. Pero buhay pa rin ngayon. Naawa si Noynoy. Naawa si Duterte, hindi pinakulong. Okay ba yon? Eto, namatay si Marcos after tumakas sila ng Hawaii. Alam ko kung ano yung kwento, dahil yung isang sinira naming negosyanteng Muslim na may asawang Chinese na Pilipina, crony nila. Na-meet namin sa India. Alam namin to. So, itong bangkay ni Marcos, nilagay sa freezer. Ang tawag nila daw aquarium. So, nilagay sa bahay yan. Ilang taon yan? 30 years to get? Something? At kada presidente, nung nawala si Cory, hanggang kay Gloria Arroyo, dumikit ang Marcos para payagan na mailibing sa libingan ng bayani ang kanilang tatay. Pero hanggang kay Arroyo, hanggang sa mga sumunod na presidente, hindi pinayagan na malibing kasi galit ang taong bayan, ayaw ng mga kaliwa. Dahil hindi raw bayani si Marcos. Pero, nung panahon ni Duterte, President Rodrigo Duterte, who was supported members of the Marcos family in his presidential campaign, gave permission for the burial in August. Galit na galit ang mga komunista kay Duterte dahil pinalibing niya si Marcos. Ngayon, kung pinalabas ang tatay mo sa ospital na nabubulok na at pinalibing pa, anong gagawin mo sa taong yon? Righteousness ba ang tawag dyan? Truth ba yan? Justice ba yan? Mercy ba yan? At nung siya ini-interview ni Tonying, sabi niya, ang hindi ko makakalimutan, siya lang ang nagpalibing sa tatay ko. Tatanawin ko yan ng utang na loob. Siya lang. Siya lang ang naglakas ng loob na itaya ang kanyang pangalan, magalit ng taong bayan, basta lang mailibing. Dahil dating presidente yan at sundalo yan. Dapat lang siyang malibing sa libingan ng bayani, sabi ni Duterte. Ngayon, ano nangyari? Pinapaalala ko sa inyo, baka makalimutan nyo rin, o baka hindi nyo to alam. Now, history repeat itself. Because the people involved in history never learned anything. Mapagpatawad ang Pilipino. Okay lang yun. History repeat itself because the people forget the history. Hindi ako nakatulog ng ilang gabi, hindi dahil nakulong si Duterte. Pangatlo lang yun o pangalawa lang yun. May mga nakausap ako na Marcos supporter, di nakatulog dahil binoto nila yan at nagsisisi talaga sila. Doon sa Lopezville, ilan yung kausap ko doon na hindi nakatulog, lumalapit sa akin yung mga, hindi makatulog si misis ko kasi binoto niya yan eh. Yan o, binoto niya rin yan eh. Yung mga kilala ko binoto, hindi sila makatulog. Ako sabi ko, hindi ako makatulog dahil kung ano nangyari noon, nangyayari uli ngayon. Kinabahan ng mga senador, pati si Cayetano, pati si Albayalde, sino pa? Si Bongo, si Bato. Pwede silang damputin anytime nang walang warrant of arrest. Kasi nasaan? Hindi pa na-print, walang printer, walang pambili ng ink. Kinagawa lang yan pag martial law. Yung warrantless arrest ay pag martial law lang. Nasa martial law na ba tayo? Kung kayo ang aarestuhin bukas, papayag kayo? Kamag-anak niyo? Plus, ang resurgence ng NPA at ng mga komunista, dumami na ulit. Para sa kaalaman nyo, dumami na uli sila. At ang ginagawa nila ngayon, binabakbakan nila tong mga Duterte, hindi ako pro-Duterte, huwag kayong magkamali sa akin. Komunista, dilaw, pink, magkasama, ginamit nitong Romualdez na to para gibain ito. Hindi sila magkakakampi, magkakaawa yan. Ayaw nga nilang ipalibing si Marcos eh. Naggagamitan lang to, scratch my back, I scratch your back. Pagkatapos busin ng Duterte, tirahin at sila naman. Nagre-ready na NPA ang mga komunista para pabagsakin si Bongbong.
Dahil hindi nila kayang Duterte, pero kaya nila to. Ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Civil war. Riot, gulo, or sakupin tayo ng China bigla dahil nagkakagulo tayo sa loob. Wala akong pakialam kay Marcos, wala akong pakialam kay Duterte. Ang pakialam ko yung mga anak nyo, apo nyo. Plus dumami ang mga rapists, dumami uli ang mga adik. Wala na silang kinatatakutan. Tapos wala nang badak. Yun ang problema ng Pilipinas, mga kapatid. Kaya ako nagsasalita dito, hindi ako takot kung ano mang kahihinatnan nito. The truth will set us free. If you want to kill me because I'm telling you the truth, so be it. Maraming duwag, ayokong pumila sa kanila. Kayo. Kayo. May matapang ba dito? May nagmamahal ba sa bansang Pilipinas dito? Huwag na natin ipaglaban ng Duterte. Huwag na natin ipaglaban ng Marcos. Paglaban natin, bansa natin, atin to eh. Naintindihan nyo? Ang pinaglalaban namin, yung mga pupunta nga sa rally, sabi niya, palagay natin yung mukha ni Duterte sa t-shirt. Sabi ko, wag. Ang ipalagay kaya natin, we stand for truth, righteousness, and justice. Kahit si Marcos ang inapi, ipaglalaban natin siya. Kung dumating yung time, hindi na silang nakaupo, inapi sila, lalaban tayo para sa kanila. Kung sinong nakaupo at hindi gumagawa nito, yun ang kalaban natin. Wala tayong kinakampihang politician dito. Dahil ang loyalty ko kay Jesus lang. At sa katotohanan, sa katwiran, sa awa. Awa ba na matapos kang tulungan, ipinakulong mo? Bakit? Wala bang kulungan sa Pilipinas? Kahit tayo pag gumawa ng kulungan dito, pwede. So, yun lang. Yan ang history. Hindi natin madidinay. Tayo tayong lahat. Now you judge. You judge. Kung ginamitan nyo ng utak, mag-aral uli kayo, you judge what is truth. Binasa ko lang kung ano nakasulat sa Wikipedia, kung mali yan, kasuhan nyo. Demanda nyo. Kung yung pagbasa ng ganyan ay may kaso, edi may kaso ko. Pero kung wala, nagbasa lang naman ako, hindi, walang problema doon. Okay? So, I hope mapag-aralan natin yung mga issue pang iba, yung mga impeachment na yan, ano pa. Kasi may 1 linggo pa tayo o 2 linggo sa March. So I want to educate you, but you are the one who will decide kung anong gusto niyong gawin. Walang pilitan. Sabihin niyo, kalokohan lang yung Wikipedia, it's up to you. Bulahin niyo sarili niyo, bahala kayo. Karapatan niyo yan. Kaya sabi ko kay Mrs., wag mong pakialaman yung mga post ng iba, karapatan nila yan. Kanya-kanya tayong karapatan. Ang trabaho ko, ituro ang katotohanan. Ang trabaho mo, maniwala o wag. Okay? So meron po ba tayong first timer dito? Meron po tayong mga guest? Meron po ba? Kung meron po, baba po kayo dito, pagpe-pray ko kayo, tapos na tayo. Closing prayer na tayo. Sige po, kung meron man, hindi ko kayo makakita eh. Meron po ba? Wala. Okay, sige kung wala, mag-pray na tayo. So buksan niyo puso niyo, buksan niyo isipan niyo, ang pinaglalaban natin dito, Pilipinas. Ako po'y makabayan, mahal ko ang Pilipinas. Ever since, mahal ko ang Pilipinas. Dumudugo puso ko pag may mga nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. 2 beses lang akong nakialam sa politika. 2 beses lang. Isa yung ngayon. Hindi ako nakikialam sa politika. Hanggat kaya kong tiisin, hanggat kaya kong pabayaan, pinababayaan ko. Pero yung nangyari ngayon, kung kaya mo ngang ipahuli ang presidente, ako pa, kayo pa. Hindi ko sinasabing walang kasalanan. Ang sinasabi ko, righteousness, truth, and justice. Tama ba? Tama ba yung ginawa? Tamang hulihin? Yes. Okay. Tama ba yung proseso na walang warrant of arrest? Hindi ka man lang pinagsalita, wala kang lawyer? Eh tayo, wala tayong pambayad ng lawyer. Paano na kung tayo ang hulihin? Itapon na lang tayo sa basurahan. Di ba?
Gumising tayo mga kapatid, isa lang bansa natin. Pag pinabayaan natin to, magulat na lang tayo isang araw. Magugulat na lang talaga tayo. It's too late na. Let's pray, let's pray. Lord, dalangin ko sa bawat isa. Tanggalin mo yung pagkapanatiko. Yung loyalty namin sa tao, dahil ang tao magkakamali. Kahit sino pang politika yan, halos lahat, mali, may evil. Ang pinag-uusapan na lang dito, lesser evil, Panginoon. Kaya Lord, I pray na ang loyalty namin sa iyo at sa totoo, sa katotohanan, sa katwiran, truth, righteousness, justice, mercy. Kaya I pray, Lord, doon kami bumase kung ano yung sinabi ng Biblia. Doon kami magdesisyon at humusga ayon sa salita mo. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa nangyayari sa aming bansa. Bumangon kami sa katotohanan, ipaglaman namin ang kalayaan ng Pilipinas at huwag kaming bumalik sa kadiliman, Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa. We pray for our nation. Intervene, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. Mag-aral po kayo. Nandiyan lang ang cellphone nyo. Buksan nyo lang. Research din pag may time.